mo nung Friday, yung pista ng itim na Nazareno. At sa ang feast na ito ay taon-taon na ginaganap at kinikilala nila na yung itim na Nazareno ay representante ng dakilang Diyos. At marami sa mga deboto ng itim na Nazareno ay mga nanalangin ng isang bagay o ng kagalingan para sa kanilang sarili, siguro health, at ito ay nangyari, natupad, o yung iba naman ay patuloy pang nag-aabang na ito ay matupad. Kaya dinivote nila, naging deboto sila ng itim na Nazareno upang mabigay yung kanilang hinihiling o bilang pagpapasalamat doon sa kanilang hiniling. Ang mahirap ditong isipin, mga kapatid, na yung kanilang Diyos na sinasamba o yung kanilang pinapanalanginan, yung kanilang ina-adore, ay yung kumukuha ng assurance sa kanila. Come to think of it, mananalangin sila ng isang bagay o isang matter sa kanilang buhay at para ma-assure na maibigay sa kanila iyon, kailangan nilang taon-taon na dumalo doon sa pista ng Nazareno. Sila ay magmarcha kasama nung rebulto patungo doon sa patutunguhan nito. So, makikita natin ito ay malayong-malayo doon sa Diyos at tagapagligtas na ipinakilala ng Scripture sa buong mensahe ng Ebanghelyo. Pagkat yung blessing na ipinapangako ng Diyos ng Scripture ay salvation and life, hindi matters in life, hindi things of this world, but salvation and life. At gayon din, yung Diyos na ipinapakilala ng Scripture ay freely ibinigay yung mga biyayang ito. Hindi natin hiniling pagkat tayo yung mga rebelde sa Panginoon. Tayo ay kaaway ng Diyos, hindi natin nakikilala ang tunay na Diyos. Kaya freely niyang ibinigay yung mga biyayang ito, which is yung salvation and life. At doon sa biyaya na iyan, yung assurance ay nandoon din sa giver. Dahil siya yung nagbigay, ang assurance na ito ay complete at ito ay perfect, ay nandoon sa giver ng biyaya. Katulad ng ating binasang passage ngayong umaga or katulad ng ating passage ngayong umaga, yung pag-ibig ni Kristo ang assurance natin sa kaligtasan at sa biyaya ng kaligtasan at buhay na kanyang ibinigay. Itong verse 23 to 26, mga kapatid, ang conclusion ng ating high priest sa kanyang prayer mula verse 1 hanggang verse 22. So yung 23, yung 24 to 26, hanggang mula verse 1 hanggang verse 23, yon ay prayer niya, yung verse 1 to verse 5, yung foundation kung bakit meron siyang ipinapanalangin ng mga disciples at mga mananampalataya sa kanya. Yung verse 6 to verse 23, yun yung panalangin niya para sa kanyang mga disciples at maniniwala sa kanya. Yung verse 25 o verse 24 to 26, ito yung kanyang conclusion. At ito yung napaka-perfect na way para i-conclude yung kanyang prayer ng isang high priest. Yung i-pour out niya yung kanyang pag-ibig sa panalangin sa kanyang Ama. Ito yung perfect way to conclude yung isang prayer na napakayaman. Ang ipakita yung dahilan kung bakit siya may gawa sa kaligtasan at kung bakit belong sa kanya yung mga taong ipinapanalangin niya. Ipinakita niya dito yung kanyang pag-ibig sa mga taong ibinigay sa kanya ng Ama. Gayon din yung pag-ibig ng kanyang Ama. Makikita natin sa verse 24, yung love ni Christ for His disciples and
all those who believe. At pagdating naman sa verse 25 to 26, yung pag-ibig ng Ama sa kanyang anak at pag-ibig ng Ama ni Kristo sa mga hinirang niya. Ano yung meron tayo dito? Ito yung outpouring ng ating Panginoon sa kanyang desire para sa kanyang mga hinirang. Ibinibigay niya sa kanyang Ama yung kanyang desire o sinasambit niya sa kanyang Ama yung kanyang naisin para sa kanyang mga iniibig, sa kanyang disciples at sa lahat ng mga hinirang. Ano yung kanyang naisin? That they may be with me where I am. Sabi ni Kristo diyan, kung nasan ako, nais kong nandoon din sila. At isipin natin na ito'y departure ng ating Panginoon. Ilang oras na lang, mawawalay na siya physically sa kanyang mga hinirang. Dito makikita natin yung na si Kristo ay fully human or to others is truly human. Makikita natin na siya ay merong human nature. May longingness na makasamang muli physically yung kanyang mga hinirang. At yung end nung kanyang naisin na makasama yung kanyang mga hinirang o yung kanyang mga minamahal ay makita yung fullness ng glory ng Diyos. We see the glory of God now in the scripture, in the gospel. Ang ginagamit natin dyan ay ang ating mata ng pananampalataya, ang mata ng ating puso. But there come a time na makikita natin si Kristo face to face with our own eyes. We will marvel upon Him sa ating kanyang ibinigay na kaisipan. At ito yung naisin ng Panginoon sa atin. Ito yung kanyang dalangin para sa atin. Hindi ba ito assurance na kumpleto yung eternal life na kanyang ibinigay sa atin? Ito ay assurance ng ating eternal life which is complete and perfect. At dito sa panalangin ng ating Panginoon sa verse 24, makikita natin mga kapatid, ito rin yung sinasabi ng Westminster at gayon din ng Baptist Catechism na chief end of man. Yung binasa natin kanina. Chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Kaya kung hindi tayo nag-glorify sa Lord, katulad ni Adam sa garden, tayo ay against dun sa will ng Panginoon, tayo ay against sa ating purpose. Ang panalangin ni Kristo ay matupad natin yung ating chief end. Paano nangyari na iyon ay chief end? By seeing His glory, we marvel upon His glory. At yung chief end natin. To enjoy Him sa fellowship ng Godhead through Christ's mediation in us. At hindi ba maganda yung desire? At hindi ba kasiya-siya yung desire ni Kristo para sa atin? At kung titignan natin, hindi lamang yan desire ni Kristo. Dahil sa kanyang ultimate desire, ginawa niya yung mga necessary para matanggap natin yan. He died on the cross. He revealed the truth of God. And He sent the Holy Spirit to apply what He has acquired on the cross upang maunawaan natin yung katotohanan ng Diyos at makita natin yung kadakilaan ng Kanyang gawa at makita natin yung kalwalhatian ng Diyos na nagdadala sa atin sa pananampalataya. Tignan natin kung kanino in-address ni Kristo yung kanyang desire. It is to His Father. Again, bumalik siya mga kapatid dun sa affectionate address. Yung address niya ng
righteous Father and Holy Father ay pag-express na ito yung kanyang inireveal. Dito naman, yung Father, affectionate address niya sa kanyang Ama. May relation sila. Ipinapakita niya na yung kanyang pinagpapanalanginan ay hindi tatanggihan yung kanyang good desire for His disciple and those who believe. Sino ba ang mga ama dito? Nakita ba natin si Pastor Iyer na tinanggihan si Armo na ibili ng Lebron 21? Hindi natanggihan ni Pastor Iyer si Armo. Si Lainey, hindi natanggihan. Malamang si Kuya Fernan, hindi niya natanggihan. Si Ken, sa kanyang mga hinihiling na makakatulong kay Ken upang mag-improve in life. How much more yung Holy and Righteous Father sa kanyang beloved Son na naghumihiling na makumpleto ni Kristo ang kanyang gawa. At gayon din, makasama niya yung kanyang mga pinagkamatayan at makita yung fullness ng glory ng Triune God. At makikita natin dito na ito rin yung will o yung desire ng Father. Sino yung nagbigay ng mga tao na hinirang kay Kristo? It is the Father. Verse 1 to 5, ang will ng Father is to save those elect, to give them eternal life, to see the glory of the Godhead. Kung kanina nakita natin na si Kristo ay merong human, dito naman nakita natin yung kanyang deity. So, pwede nating sabihin na He is fully God and fully man. Truly God and truly man. Kaya totoo yung sinasabi sa John chapter 20, verse 29 to 31, that Jesus Christ is the Son of God and He is the Christ. Ipinapakita yung human nature ni Kristo at yung kanyang deity dito sa ating passage at sa kanyang desire. At dahil siya ay ang second person ng Triune God, makikita natin na mapangyayari kung ano yung kanyang dinedesire. Remember yung ating Old Testament scripture ngayong umaga, Isaiah 46 verse 10, at gayon din sa Isaiah chapter 55 verse 11. Sabi sa 44:10 ng Isaiah, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Kung ano yung naisin ng Diyos, ito ay mapangyayari. Chapter 55 verse 11, so shall my word be that goes out from my mouth, it shall not return to me empty. Ang pinapakita dito mga kapatid na ang naisin ng Triune God ay mangyayari. It proclaims that what the Triune God wills, it will come to pass. Kung ang desire ni Kristo ay makasama niya sa kanyang kaharian, physically yung kanyang mga hinirang, ito ay mangyayari. Kung naisin ni Kristo na makita natin with our eyes, with our mind, physically yung kanyang glory o yung glory, yung fullness ng glory ng Triune God, it will come to pass. Because that is the desire of our Savior. For He is God. At yan yung ating assurance sa ating Panginoon. And as I study itong passage na ito, napansin ko lang doon sa verse 6 to verse 11a ng chapter 17, sa pag-uumpisa niyang ipanalangin yung kanyang mga disciples at gayon din yung kanyang yung mga hinirang ng Diyos, nakita ko na inumpisahan din ng Diyos sa assurance yung kanyang pananalangin. At ang kanyang tema ay yung election ng kanyang Ama. At ikino-close din niya yung panalangin niya for His disciples and to all those who believe sa assurance. At ang tema naman niya is yung kanyang pag-ibig.
Tignan natin na nag-umpisa sa pagiging soberano ng Diyos, ngunit hindi pinwersa ng Diyos yung kanyang pagiging soberano. He applied it sa pamamagitan na ibigay niya sa atin yung kanyang pag-ibig through Christ. At wag din natin iwaglit, mga kapatid, na yung love and assurance na ito ay exclusive. Hindi natin pwedeng i-claim agad-agaran ang bagay na ito. Ito ay exclusive to those whom the Father gave to Christ. It is exclusive doon sa mga iniibig ni Kristo. Huwag naman tayong biglaang magpanik na paano ko malalaman na ako ay iniibig ni Kristo? Kung ikaw ay nananampalataya at nagkaroon ng repentance, it is the love of Christ. Sinend na sa'yo yung Holy Spirit to regenerate you, to see His glory, to see your sinfulness, para ikaw ay manampalataya sa kanyang perpektong gawa at hindi magtiwala sa sarili mong gawa. Magkaroon ka ng repentance na ikaw pala ay kaaway ng Diyos at lahat ng gawa mo ay pang sarili lamang at hindi mo hinahanap yung glory ng Diyos. Yung regeneration ay napagtagumpayan ni Kristo nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at gapiin yung kamatayan sa kanyang resurrection. Ito ay ina-apply ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Remember, John chapter 14 and John chapter 16, He sent the Holy Spirit to apply to us yung kanyang mga napagtagumpayan sa kanyang gawa ng kaligtasan. Sa pangbagay, mga kapatid, kung ipinapailalim mo sa governance ni Kristo ang iyong buhay sa pamamagitan ng church membership, yan ay pag-ibig ng Diyos. Ikaw ay binibigyan niya ng kalakasan na isubmit mo ang iyong sarili at i-reject mo yung counsel ng iyong flesh at gayon din ng iyong sin. Again, mga kapatid, yung past life natin, we are governed and counseled by our sin and flesh. We act dahil doon sa ating sin at doon sa desire, sa sinful desire ng ating flesh. But ngayon, mga kapatid, we put our lives under the governance of Christ through the church. And that is the love of Christ in you. Hindi mo kaya yan. Ang mas gusto mo ay yung desire ng sinful heart mo. Gusto mo laging makalamang sa iba at ayaw mong napupuna yung mali. That is love of Christ. Kung ang iyong puso, ang iyong kaisipan ay lumalago sa pagkakamangha sa kalwalhatian ni Kristo, yan ay pag-ibig ni Kristo sa iyo. Kung nagde-decrease, kung nagiging lessen na yung desire mo para sa glory na i-offer ng world, yan ay pag-ibig ni Kristo. Dahil pinagtitibay ni Kristo ang iyong pananampalataya. At kung meron man tayong struggle ngayon, but we look unto Christ, we weep doon sa ating mga shortcomings and pagka nahuhulog tayo sa kasalanan. It is the way of Christ perfecting the eternal life He has given to you and to me. Hindi man perfect ngayon. Sa pagbabalik niya, i-perfect niya ang mga bagay na yan. Kaya ang ating message, mga kapatid, the love of Christ to those whom His Father gave to Him is the assurance of every believer or every elect that the life and salvation they receive from Him is perfect and complete. Hindi tayo katulad ng mga sumusugal sa loto na makakamtan natin yung premyo, tsambahan. Tayo ay may assurance. Nung nanampalataya tayo kay Kristo,
yung inaasahan nating kaligtasan at buhay ay sigurado, pagkat ang umibig sa atin ay ang Diyos na namatay para sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat, at siya rin ang gumagawa para ito ay makumpleto at maging perfect. Ano yung makikita nating mensahe sa katotohanan sa pag-ibig ni Kristo? It is the eagerness of the Lord for the fellowship with His people. Yung pagnanais ni Kristo na magkaroon ng fellowship sa kanyang mga iniibig. Gayon din, yearning of the Lord, the yearning of the Lord for His people to see His glory. Yan yung dalawang mensahe na pwede nating makita dito sa pag-ibig ni Kristo. Ang puso ng ating Panginoon ay para magkaroon tayo ng fellowship with Him. Sinabi niya yan, I desire that they also, whom you have given to me, may be with me where I am. Napakaganda ng paliwanag ng Hebrews chapter 12 verse 2 dyan. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for joy that was set before Him endured the cross. Bakit may joy si Kristo? Dahil gusto niya yung kanyang gagawin. Dahil natanaw niya yung end ng kanyang gagawin. Ang makasama yung mga iniregalo sa kanya ng kanyang Ama, which is all the elect, the totality of all the elect. Natanaw niya na sila ay kasama niya, na ini-enjoy yung blessing nung kanyang natamo sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. At marahil sabihin natin, paano nasabi na yung na mahal tayo ng Panginoon dyan? In-express niya yung word na desire. At remember, ito ay ilang oras na lang bago siya arestuhin at ipako sa krus ng Kalbaryo. Kung makikita natin yung mga documentary about inmates na nakapila sa death row, ang kanilang ginagawa ay pinapatawag nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Ibinibilin nila yung kanilang mga gustong sabihin at ipagbilin sa kanilang mga minamahal. And this is Christ in His human nature. Ipinopoured out niya yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pag-ibig para sa kanyang mga iiwan. Hindi ito pretentious at synthetic na love. Ito ay organic. At siya ay aware na siya ay nananalangin sa banal na Diyos na kanyang Ama. Ito ay organic and holy love. Pagkat yung mga pagkakamatayan niya at yung pinapanalangin niya ngayon ay regalo sa kanya ng kanyang Ama. At yung desire niya, be with Him where He is. Ang desire niya sa mga hinirang ay makasama sila. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang naisin ni Kristo ay hindi lang tayo pumasok sa kalangitan, but be with Him in His kingdom. Magkaiba po yung pumasok sa kalangitan and be with Him in His kingdom. Pag I know sa mga members ng Saved by Grace Reformed Baptist Church, ito ay tinatanong. Yung escapism, na ligtas ba yung magsasabi na, sige, mananampalataya na ako kay Kristo, ayoko sa impyerno, mainit dun eh. That is escapism.
Ang kalangitan ay hindi langit, mga kapatid, kung wala si Kristo doon. Yun yung ibig sabihin ni Kristo. Kaya kung gusto o nais na kayo ay kasama ko, dahil ako yung pagpapala ng kalangitan. Ako yung kapunuan ng kalangitan. And that is fellowship. At mababasa natin sa 1 John chapter 1 verse 3, yung fellowship is sharing of common life. Ano yung sinishare ni Kristo sa common life, na common life? Yung kanyang mga napagtagumpayan sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Na magkaroon tayo ng eternal life, na tayo ay maging kawangis, na mai-reflect natin yung kabanalan ng Diyos at mai-reflect natin yung pag-ibig ng Diyos. At fully masatisfy doon sa kanyang blessedness. Sabi nga ni Matthew Henry sa kanyang commentary dito sa passage na ito, Christ speaks here as if He did not count His own happiness complete unless He had His elect to share with Him in it. Sabi ni Matthew Henry, tinitignan ni Kristo na hindi kumpleto yung kanyang kasiyahan at kaligayahan, na kumpleto kung hindi niya kasama yung kanyang mga hinirang. It is His purpose to save and perfect yung salvation and life ng kanyang mga hinirang. And it is hard na gawin iyon kung walang pag-ibig. At mahirap desire na makasama yung mga hinirang niya ng Diyos kung hindi niya ito iniibig. Ang pwede nating makita dyan, mga kapatid, the desire of the Lord is to have fellowship with His people, to share all His blessedness to those whom He loved. Tignan natin yung bigat ng desire ng ating Panginoon sa kanyang atoning work para sa ating salvation and life. Kung yung desire niya ay parang desire lang ng tao na madaling magbago, malamang iniwasan niya yung krus ng Kalbaryo. Yung kabigatan ng desire ng Panginoon na makasama tayo. Inalay niya yung kanyang sariling buhay upang magkaroon tayo ng kapatawaran mula sa kanyang pagkamatay. Ang katotohanan, mga kapatid, God hates sin. Hindi siya pwedeng makipag-commune with sin. Jesus gave His life to all whom the Father gave to Him for them to be accepted in the kingdom of God, of His Father, to be accepted in the family of God. And again, Hebrews chapter 12, verse 2. He has joy receiving us from His Father. He has delight in us, not because we are special, but because binigay tayo ng kanyang Ama sa Kanya. Kaya tayo inibig ni Kristo dahil tayo ay galing sa kanyang Ama. There is nothing lovely sa atin. We are all sinners and enemies of God. In-endure niya yung cross, dinespise niya yung shame because He is looking to the end of His work, and that is to have fellowship doon sa kanyang mga iniibig, na mapapurihan ng kanyang mga iniibig yung kanyang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.
At ito din ay nire-remind sa atin ng John chapter 10, verse 11 to 18, kung saan ipinapakita na sa pagmamahal ng kanyang ama, niregaluhan niya yung kanyang anak, which is all the elect. At dahil itong mga elect na ito ay regalo sa kanya ng kanyang ama, He takes care of them by dying on the cross. He diligently feed them with all that we need to know Him, to believe in Him, to refine us according to His holiness. Pwede nating makita yung pag-ibig ni Kristo sa example ni Boaz para kay Ruth. Malamang maraming sa atin na single na alam yung ibigan ni Boaz na Israelite at ni Ruth na Moabites. Si Boaz ay finix yung kanyang gaze kay Ruth at pinropose niya yung kanyang pag-ibig kay Ruth. Ino-offer niya yung kanyang pag-ibig kay Ruth. Pero bago mangyari na sila ay maging mag-asawa, may mga matters na kailangan i-disclose o mapagtagumpayan ni Boaz. Yan ay para ma-acquire yung right na pakasalan si Ruth. At si Ruth ay daughter-in-law ni Naomi. Si Naomi naman ay asawa ni Elimelech na siyang nag-sold o nagbenta ng kanyang property at nag-sojourn o nanirahan sa Moab kasama yung kanyang asawang si Naomi at yung dalawa niyang anak na lalaki. Nakapag-asawa yung dalawang anak ng lalaki, isa ay iniwan sila nung mamatay si Elimelech at yung kanyang dalawang anak, yung asawa naman ng isa niyang anak, which is si Ruth, nagstay kay Naomi at bumalik sila sa Israel. Ngayon, dahil wala na silang lupa, ibinenta ni Elimelech nung sila ay nag-sojourn sa Moab. Ito ay may batas, yung Israel, yung Mosaic law, na kailangan i-redeem yung kanilang properties para ma-keep yung kanilang lineage doon sa pangako ng Diyos o sa blessedness ng lupa ng Israel. Hindi si Boaz yung original na redeemer ng land nila Naomi. I mean, yung redeemer dapat ng land ay kamag-anak din nila o nasa lahi din nung kanilang salin lahi. Hindi si Boaz yung immediate na redeemer ng lupa o ng properties ni Elimelech. Meron pang isa. Ngunit kinausap niya yon kung iyon ay willing na i-redeem yung land nila Naomi, ngunit hindi ready to redeem yung kanilang kamag-anak. Si Boaz bilang malayo nilang kamag-anak, siya yung tumayong kinsman redeemer sa Mosaic law ni Moses. Makikita niyo yan sa Leviticus chapter 25 verse 23 to 34 na kailangan i-redeem yung property ng namatay na kamag-anak. So si Boaz ay nag-act as kinsman redeemer para kay Naomi at kay Ruth para ma-restore nila yung land na para sa pamilya ni Elimelech at gayon din yung dignity ni Naomi at ni Ruth. Tignan kung makikita natin, mga kapatid, sa sobrang pagmamahal ni Boaz kay Ruth, ginawa niya yung mga bagay na yon at ginawa niya yon sa isang araw lamang. Tinapos niya lahat ng matters para mapakasalan si Ruth sa isang araw lamang. At ang commentary ni Naomi,
doon sa umiibig. Ay ito, sa chapter 3 verse 18 ng Ruth. The man will not rest, but settle the matters today. Ang tunay na umiibig ay isa-settle yung mga matters na kinakailangan para sa kanyang iniibig at para mapakasalan niya. At si Boaz ay type ni Kristo at si Kristo ang typology. Siya yung nag-redeem sa atin upang tayo ay makasama sa pamilya ng Diyos. Si Kristo ay once and for all sinetel yung matters on the day of His death on the cross. And He gave us His kingdom. At ginawa niya yun, mga kapatid. Dahil wala lang, trip-trip lang, hindi ganun. Ginawa niya yun dahil iniibig niya yung mga ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Great yung revelation ni Kristo para sa buhay ni Boaz. Si Boaz ay may gladness nung na-redeem niya si Ruth at Naomi. Si Kristo ay may joy nung tayo ay pinalaya niya sa kasalanan. Si Boaz ay in-enjoy yung blessing na meron siya. Mayaman si Boaz, ngunit na-enjoy niya yun fully with his wife Ruth. The Lord enjoy the blessing that He has acquired and share it with all those who belongs to Him. Boaz acted as kinsman redeemer, as a legal obligation sa Mosaic law. Christ redeemed all the elect as His legal obligation to the law of God. Without shedding of the blood, there's no remission of sin. At God did it all because He loved us. He wants us to be with Him. He wants to enjoy all His bounty with us. So the question is, brethren, does our heart and love transformed by the love of our Redeemer? Pwede nating i-reflect yung ating love at yung ating heart doon sa pag-ibig ni Kristo. Meron ba tayong gladness, i-exhort, i-commend, at i-rebuke yung ating mga kapatid sa Panginoon? Hayaan natin na maging masaya yung hayaan natin na ang ating kasiyahan sa buhay ay ang maggamit yung ating buhay para sa edification at maging beneficial yung ating buhay sa ating mga kapatid sa Panginoon sa pamamagitan ng ating exhortation, sa pamamagitan ng ating commendation at sa ating mga rebuke. Ang problema, ang lagi nating dahilan, wala akong oras, wala akong resources. Marami akong gagawin. Make use of our time, resources, and life. Ine-enjoy ba natin yung blessing of salvation at ng eternal life na galing sa ating Panginoon kasama ang ating mga kapatid sa Panginoon? I-enjoy natin yung salvation and life na ito by sharing our life to them. Ang dahilan natin minsan kaya hindi natin ito nagagawa. Nakakahiyang i-share sa kanila ito. Ang aking kasalanan, ang aking mga pag-ipigati. Baka hindi nila maintindihan. And sometimes when we rejoice, or kung meron tayong ma-acquire na bagay, ang nasa isip natin, kailangan ako lang muna ang meron nito. Your life ay magiging beneficial at edifying. Magiging magaan by sharing it to one another. Yung fellowship ba natin ay delightful sa sight ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon? Let love be genuine
Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Sabi sa Romans chapter 12, verse 9. Yung fellowship ba natin ay ganito? Or umiikot lamang sa jokes? O umiikot lamang sa mga bagay na gusto natin? At hindi sa kalwalhatian ni Kristo at ginawa niyang pagliligtas sa atin. At isa sa at ang pinaka kalaban ng fellowship, mga kapatid, na siyang pinagkamatayan ni Kristo ay yung sin and pride. At makikita natin yan sa Luke chapter 22 verse 24 to 30, kung saan yung mga disciple ng ating Panginoon ay nagtatalo-talo kung sino yung greatest doon sa kingdom ng ating Panginoon. Look at them. Noong nagtatalo-talo sila. At yung magiging outcome, kung hindi sila na-rebuke ni Kristo, there will be no true fellowship with them if there is pride. Kung present ang pride. Dahil lagi lamang nilang nanaisin na maging greater sa isa't isa. Katulad sa atin, kung ang fellowship natin ay meron tayong puso na prideful, ang gusto natin, tayo yung greatest lagi. Walang magiging genuine sharing of life. Walang magiging genuine exhortation and commendation. Walang genuine rebuke to sin. Pagkat nais lamang natin na mas great yung ating sinishare, mas matalino tayo theologically, mas marami tayong na-acquire, mas greater tayo sa bawat isa. Ngunit ito yung rebuke ng ating Panginoon. Siya lamang yung greatest sa kingdom ng kanyang Ama. Because the greatest in the kingdom of God is the one who serves. And it is Christ alone. Ito ay nagre-remind sa atin ng John chapter 13, kung saan hinugasan ni Kristo yung paa ng kanyang mga disciples at binigay sa kanila yung commandment to love one another. It reflects His work on the cross, His love to us, that He served us. He is the most majestic, glorious being. Even He is the Creator. Kung meron tayong sin sa ating puso, magkakaroon lamang tayo ng fellowship. Sa tingin natin, nakaparehas ng greatest natin sa ating isipan. Pipiliin lamang natin kung sino yung ating fellowship. Kung meron tayong pride sa ating puso, hindi tayo magsuserve sa bawat isa, but we will demand to be served. And there is no love in there. At sa dulo, nung Luke 22:24 to 30, sabi ni Kristo dyan, in the kingdom of God, all who believes in Him will dine in His table. Equal tayo sa harapan ng Diyos. And even, hindi na pinagdamot yung kanyang dining table to us. Because He loved yung fellowship. Because He has a lowly heart. All who truly love and longs for the fellowship with the Lord will also truly love and longs for fellowship with those who believe in God. Kung tunay na naglulong tayo sa fellowship, the day we dine with the Lord, we also long sa fellowship with one another. Pagkat yung bawat isa sa atin ay mga inibig din ng Diyos. Remember, Christ is the head.
And the church is His body. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, a Christian fellowship is rooted in the love of Jesus Christ. Nawa, maging ganito yung fellowship natin sa church. Maging ganito yung ating pagtingin sa bawat isa. That we must serve one another. That we must love. We must long na makasama sila sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Dahil ito din yung puso ng ating Panginoon. At mapangyayari yun as we serve one another. Ngunit unlike Christ, mga kapatid, meron tayong limitation. Hindi katulad ni Kristo na perpekto niyang alam ang pag-ibig, kaya nga niya isinare sa atin yung pag-ibig, kaya natin natuunawaan ang pag-ibig ngayon. Consider 1 John chapter 4 verse 7 to 9. Nalalaman lang natin yung pag-ibig dahil tayo ay inibig ng Diyos. Nalalaman lang natin yung pag-ibig dahil naranasan natin ito sa pag-ibig ni Kristo. At kung nalalaman natin yung pag-ibig ni Kristo, we desire fellowship. We will not have partiality in our love. Concerning our love. Napakahirap i-desire yung fellowship sa mga opposite ng personality sa atin. Napakahirap i-lead yung bawat isa kay Kristo kung yung tao na yon ay merong ibang views in life. Napakahirap i-desire ng fellowship kung tayo ay comfortable lamang sa ating sarili. At napakahirap i-desire ng fellowship sa church kung tayo ay comfortable sa sin at sa mga ino-offer ng mundo. Again, we are not like Christ, who is God, the fountain of love. We only love because He loved us. We only know love because He revealed it to us. Kaya kailangan natin yung gospel for us to know the love of God, for God to enable us to serve our brethren through fellowship. We need the gospel so that our hearts are in the love of Christ. In tune in the love of Christ for us. The love that rejoices in the salvation of our brethren. The love that enjoy the presence of everyone who believes in Christ. And the love for God that hates sin. Kung wala ang gospel, mga kapatid, imposible na magkaroon tayo ng heart at pag-ibig na katulad ni Kristo para sa kanyang iglesia. It is impossible to desire to be with the church. It is impossible to have fellowship. That's why kailangan nating tignan palagi kung paano tayo inibig ni Kristo sa Scripture. At i-acto natin yan upang lumago yung ating fellowship sa bawat isa. Yes, meron tayong objective truth sa pag-ibig sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ngunit ito ay ina-apply sa atin, sa ating buhay, sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng paglalapat ng Panginoon sa ating mga experiences in life, sa ating mga nakakasama. Marahil, na-experience na natin, mga kapatid, na tayo ay mawalay sa ating mga minamahal. Marahil yung iba, nag-abroad, nag-ibang bayan, at yung iba, marahil ay dahil sa kamatayan. Bakit may genuine sorrow sa bagay na iyon? Dahil we share our lives with them.
Marahil na experience na nating ma-celebrate yung mga achievement ng ating mga minamahal at yung mga bagay na meron sila na na-acquire ngayon. Bakit meron tayong genuine joy with them? Because we see them in their deepest sorrows, deepest struggles. We impart each other's lives. Kaya merong genuine sorrow and genuine joy. Nais nating ipunto dito mga kapatid, yung genuine love na nanggagaling kay Kristo. Ay inilalapat sa pamamagitan ng fellowship with one another. Paano mo iibigin ang isang taong hindi mo nakikilala? Yes, we know that they are saved because of Christ. They believe in Christ. Katulad ni Kristo, naisin mong makilala siya, makasama siya, ma-impart ang buhay mo sa Kanya. And that is how God loves us. I-apply mo yung bagay na iyon for us to have fellowship with God, to fellowship with Christ who is our Redeemer. He dwells among His creation. Hindi lang tayo nagagather to enjoy coffee, to enjoy drinks, food, things. We gather to enjoy Christ's love that works in us. Ito yung sineshare natin sa bawat isa. So then, when we gather, seek Christ in the life of our brethren. Seek to impart the love of Christ that is working on you. Yes, objectively, we are one kay Kristo. Katulad ng sinabi ni Pastor Hier kanina, hindi lamang tayo sinave spiritually, but we are saved also physically. And yung love na yon ay nakikita natin objectively, which is Christ. But kasama yung physical doon, when we have fellowship, when we impart each other's life. Ngunit ang warning, mga kapatid, ay hindi, ang pag-i-impart ng life ay hindi lang pag-i-impart ng coffee or drinks or food. Ito ay pag-i-impart ng ginawa ni Kristo at patuloy na ginagawa ni Kristo sa iyong buhay. So sa ating unang challenge, let Christ be the center of our fellowship. Hayaan natin na si Kristo yung maging sentro ng ating fellowship. Dahil kung hindi si Kristo ang sentro niyan, that is not a fellowship. Get together lamang yan. Banding lamang yan. Kung mahal natin si Kristo, who is the head, we will also love the body, which is the church. Like Christ, we will love them without partiality. We will love His body by serving each of its member like Christ. At para sa mga nag-enjoy sa kanilang sariling kasalanan, huwag mong iwasan ang fellowship. The more seek the fellowship sa mga nananampalataya kay Kristo, dahil sila ay may gladness to lead you to Christ. They rejoice in the truth and they delight to see the work of God to salvation. Huwag mong hanapin yung fellowship ng mundo. Ituturo ka niyan sa higit na kasalanan. Papapangitin niyan yung pag-ibig ni Kristo. At para sa mga nasa suffering, seek the fellowship of the church, for they will lead you and they will help you to walk in the truth of Christ.
They are your fellow soldier, fighting side by side with you against the principle of this world. The more na may suffering ka, seek the fellowship. For the church, seek that our fellowship is God glorifying, that our aim is to lead each other in Christ as part of our service to one another. At para sa wala pang pananampalataya, ikaw ay walang fellowship with God. And that is the truth. Ngunit sinasabi ni Kristo dito, sa ating passage, He wants you to be with Him. That is why you hear this gospel this morning. Yung katotohanan na gusto ka niyang makasama, He died for your sins and defeat the death by His resurrection. You cannot have fellowship with Him by your good works and your good deeds. Hindi ka magkakaroon ng fellowship sa Kanya sa pamamagitan ng mabuti mong gawa. Magkakaroon ka ng fellowship sa Kanya sa pananampalataya sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at pagsisihan ang iyong mga kasalanan na nagawa. At pumasok ka sa church membership as your faith that you believe that God will governs you, will lead you sa perfection ng eternal life that you have received from Him. And that leads us to our second point, the yearning of the Lord for His people to see His glory. Ito yung end ng naisin ni Kristo na magka-fellowship tayo. Katulad ng fellowship natin, hindi lamang natin end na ma-enjoy yung food, drinks, kwentuhan, jokes. Ang end ng gusto ni Kristo na kung bakit niya gustong makasama tayo is for us to see the fullness of His glory. Marahil ang tanong natin sa ating kaisipan, ano yung epekto ng makita ang glory ng Panginoon? Ang epekto niyan ay we will glorify God and we will be transformed by His glory. Tayo ay matatransform ng Kanyang glory. Being satisfied in Christ leads to transformed life that is full of praise and obedient to every word of God. Ang makita ang glory ng Diyos ay dinadala tayo sa bagong buhay na nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan, na patuloy na sumusunod o nagkakaroon ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Dahil iyon yung ultimate purpose ng Panginoon for our life or for the lives of all the elect, to behold the glory of God in Christ, in His person, in His work, and character. Nabasa natin kanina sa Baptist Catechism. Kinakailangan ba o dinemand ba na makilala natin ng Diyos? Yes. Dinemand ng Diyos na makilala natin siya. Na i-behold natin yung Kanyang glory. Ngunit ang problema ay corrupt yung ating puso. Tayo ay nahulog sa kasalanan. Dahil na hindi natin nakikilala ang Diyos, na nagresulta na tayo ay mabulag sa kasalanan. Ngunit dahil kay Kristo, na i-reveal yung kalwalhatian ng Diyos. Hebrews chapter 1 verse 1 to 3, Colossians chapter 1 verse 15 to 20, and John chapter 1 verse 14 and 18. Nakikita na natin yung kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa Kanyang ebanghelyo. Ngunit yung sinasabing glory ni Kristo dito
na nais niyang makita natin sa kanyang presensya, sa kanyang muling pagbabalik, ay iba doon sa humble and lowly service na glory niya. Yung sinasabi niyang glory dito, ay yung fullness of glory of the triune God. But it is still mediated by Jesus Christ. Sabi sa scripture, walang nakakita sa Diyos at walang maaaring makakita sa Diyos. Tanging sa mediation lamang ni Kristo. Ang ibig niyang sabihin, mga kapatid, sa pagbabalik ni Kristo, makikita natin yung fullness ng triune God in His person. With our own eyes. Ito yung tinatawag na beatific vision. Yung unhindered, uninterrupted view of the fullness of Godhead. Ngayon, nakikita natin yung glory ni Kristo sa gospel, but it is hindered and interrupted because of sin. Because of our limitation. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi na yun wala ng hindrance. Hindi na may interrupt ang bagay na yun. Ang katunayan na may difference, yung pagkakatanaw natin sa glory ng Panginoon, sa Ebanghelyo, at sa kanyang muling pagbabalik, ay makikita natin doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 12. Ngayon, tinitignan natin ay beam, mirror. Pero pagbalik ni Kristo, we see Him face to face. Ano yung importance ng beatific vision na ito? Ang importance niyan, mga kapatid, yung ating sanctification will be perfected by Christ. Naalala ba natin yung binasa natin sa Revelation na sa lugar kung nasan si Kristo, no more tears, no more sin, because we are going to be perfected by Christ, by His glory. At makikita natin yan dun sa 1 John chapter 3, verse 2. Ito yung passage, yung New Testament scripture natin. When we see Him, we will be like Him. Hindi ibig sabihin ito na magiging Diyos din tayo. Hindi naman ibig sabihin ito na ang Diyos ay magiging parang tao. We will be like Him who is free from all sin and its effect. Wala nang kamatayan. Wala nang desire sa sin. Wala nang sin that hinders or saddened us. Yung perfect sanctification is still mediated by Christ. When we see His glory, the more we see His glory, the more we become like Him. Katulad sa gospel ngayon, pag nakikilala natin siya, mas more tayong nagiging katulad niya. Seeing the fullness of the glory of Christ as its effect on every believer. Dahil sila ay magiging perfected in holiness and fully delivered from sin and its effect. Tignan natin si Isaiah nung nakita niya si Kristo sa kanyang glory. Tinignan niya yung kanyang sarili. Who is unclean? Who has unclean lips? Isaiah chapter 6 verse 6 to 5, yung inawit natin kaninang hymn. Holy, holy, holy. Ang nakanta lamang ng mga cherubim at seraphim. Pagkat sila ay unworthy sa kabanalan ng Diyos. At pinapaliwanag na si Isaiah doon sa book ng Isaiah, who is the one na natagpuan na righteous. Ngunit nung nakita niya si Kristo, ang nakita niya ay unclean siya. Tignan natin si John nung nakita niya sa Revelation, sa kanyang panaginip, yung resurrected Christ who is in His glory. Iyon yung kanya naging greatest hope.
That is why he is able to preach the gospel of Christ kahit sunugin siya, kahit mag-isa siya sa Patmos. Look at Paul, who saw the glory of Christ in his resurrected body. Anong tingin niya sa kanyang sarili? Before, tinitignan niya ang kanyang sarili, who is religious and righteous. But when he saw Christ in his resurrected body, he said to himself, "Wretched I am. I am the least of the apostles." The glory of Christ is the greatest hope of all who believes in Christ. This should be in our mind, that on the day of the Lord's return, we will see Him face to face. Ang katunayan na makikita natin siya face to face, basahin niyo yung Job chapter 19 verse 25 to 27. Sabi ni Job dyan, I will see my Redeemer, my Savior, with my own eyes. We will behold Him with our eyes. We will marvel upon His perfection with our minds. That day, there will be no sin anymore. In that day, there will be no sorrow at all. There will be no tears, no pain. And in that day, we will find rest in His presence. For in that day, when it comes, we will be satisfied in the fullness of His glory. Ito ba yung ating greatest hope? O meron pa tayong hope to material things? Meron pa tayong hope sa glory na pwedeng ibigay ng mundo? Ang hope ba natin, one day we are totally free from sin? Ang hope ba natin ay one day we will meet our Savior, who will wipe all our tears and pains to end our torment in this world because of suffering and shame. Dahil ito yung pinangako ni Kristo, hindi yung kung anumang bagay na pwedeng i-offer ng mundo. Ang ating pwedeng matutunan dito, those whose hope is in Jesus Christ yearns to see the fullness of the glory of the triune God, or the fullness of the glory of Him. We should be aware of our greatest hope. At pwede nating may reflect yung ating buhay, kung yung coming glory ni Kristo, ang ating greatest hope. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 3, those who hope in Christ purifies himself. Kung ang hope natin na dumating yung araw na wala ng kasalanan at yung effect nito, kung ang pangarap natin o yung ating naisin ay makasama at makapiling yung presensya ng Diyos, we purify ourselves. Because now, we have partial beatific vision, and that is in the gospel of Christ. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 8, those who have pure in heart will see God. Kung sino yung merong dalisay na puso ay makikita ang Diyos. And how we can say that we have purified hearts? 2 Corinthians 3:18, God purifies us by drawing us near to the gospel. The more we know God, the more we became aware of His holiness and love. The fruit of it is godly life. The life that hates sin and loves the righteousness of God. The more we know God, the more we became aware of our sinfulness that leads us to long for the return of our Savior. The more we know God, the more we hated the world for our lives, condemns their unbelief.
Kaya tayo pina-persecute dahil it condemns their unbelief. At yun ay nagdadala sa atin na naisin na makapahinga sa presensya ng ating Savior. Is that our greatest hope? It is not impossible for God to turn our filthy hearts to a pure heart. Let us be reminded by Psalms 24, chapter 3, verse 6, kung saan si David ay tinatanong, sino ang pwedeng humarap sa Diyos? Sino pwedeng umakyat sa burol na naroon ng Diyos? Wala ni isa. Tanging si Kristo lamang. At sa pagkakakita natin sa gawa ni Kristo, dinala niya yung buong kalangitan nung siya ay nag-dwell into flesh. And He bring us to heaven, into the sight of His Father, into His kingdom, into His throne. Because He died for us. Now, who will ascend to the hill of God? Only Christ and His body, who is trusting only in the righteousness of Jesus Christ. Ngayon, kung tayo ay napupurify ng gospel, the Lord is working in us. The gospel melts our heart of stone and turns it to heart of flesh. Do not harden your heart and trust the work by responding, the work of Christ by responding and abiding to what He has revealed to us in every preaching of the gospel. Your hunger and thirst to the glory of Christ and His work is His way to sustain us until the completion and perfection of the good work He has started in our life. Ang ating pinupunto dyan, mga kapatid, our yearning sa glory ng Diyos o ni Kristo is rooted in the mediation between of Christ, between God and man. Our yearning for the glory of Christ is rooted in His mediation between God and man. Yung ating yearning na makita yung fullness ng glory ni Kristo ay patuloy na mediation ni Kristo para sa atin at sa Kanyang Ama. And it is through the gospel, seeking the glory is from God. It is part of His creation to us in His own image. Walang masama, mga kapatid, sa pagsisik ng glory. Ito ay ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo ay kinreate na into His own image. Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Walang masama sa pagsisik ng glory. Ngunit ang problema, ang tao ay nabulag ng kasalanan. Ang kanilang puso ay clouded. Kaya yung kanilang pagsot ng glory ay natungo sa maling direksyon. Ang kanilang hinahanap na glory ay yung glory that is coming from the world and material things, temporal things. Ito yung ni-reveal ni Kristo o yung ginawa ni Kristo sa atin na makita natin yung tamang paghanap ng glory. Luke chapter 2, verse 42. If you are willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but yours be done. Philippians chapter 2, verse 5. The Lord glorify His Father by His life to all the elect. And He is exalted. John chapter 17 verse 4, the Lord glorified His Father by accomplishing the work that His Father gave to Him. Ano yung glory na dapat natin isuot? O dapat nating hanapin?
It is the glory of God. Ang glory na dapat nating hanapin ay mag-glorify ang Lord sa ating buhay. What is the chief end of man again? It is to glorify God and enjoy Him forever. Ito na yung dapat nating desire ngayon. Ang makita yung filthiness ng ating past life sa pamamagitan ng perfect life ni Kristo. Mula doon sa desire ng ating makasalanang puso to be glorified by the world, to desire to glorify God in our lives. The Lord is purifying our hearts through the gospel. Do not neglect and reject His love to us, for it is the way of Christ to sustain us and perfecting His work in us. Kung ipinapakita ng Diyos na kailangan mong tanggihan yung desire ng puso mo at gawin mo yung naisin niya, respond to it. Deny your flesh and let your life be God glorifying to Him. And that what's we share doon sa mga fellowship natin. Kaya ang ating pangalawang challenge, mga kapatid, let our yearning for the coming glory of Christ grow by saturating our mind in the gospel. Kung wala kang knowledge kung gaano kadakila ang Diyos, you will not yearn for the glory of God. Kung wala kang knowledge or faith kung ano yung righteousness at tunay na rest, you will not yearn to see the coming glory of Christ face to face. Saturate your mind to the gospel. And let your yearning for the coming glory of Christ grows. Paanong pamaraan masasaturate ang iyong isip sa gospel? To the preaching of the gospel every Sunday, to the fellowship of your brethren, with your brethren sa Lord's table, who convicts us na hindi tayo karapat-dapat mag-dine sa table ng Diyos. But because of His blood and His body, He enables us. He let us dine with Him, be with Him, and also to prayer. And also by prayer. Knowing that you are limited and you have limitation and sin, struggle today. Let's you pray, Lord, how long? Sa ating conclusion, the love of Christ is revealed in His desire for us to be with Him and His desire that we are to be perfected by His glory. And those who love by Christ has assurance that every day, that very day will come for His love perfecting us from one degree of glory to another. Mga kapatid, yung nararanasan mong conviction sa gospel, yung nararanasan mong grow in faith, that is the love of Christ working in you to perfect what He has started good in us. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa araw na ito na ibinigay mo sa amin that we are saturated sa iyong love. Sometimes we neglect to ponder kung gaano mo kami inibig. Sometimes we neglect to ponder about your glory. That is why nagkakaroon kami ng false hope sa mundo. But because of your love, that
continuously convict us of our sin, of our limitation, of our imperfectness. You lead us to see your glory, Panginoon. Pinapalago mo yung yearning na makapiling ka na namin. Pinapalago mo yung aming yearning to be purified every day by your gospel and to be perfect, to be sanctified perfectly by your glory. Nawa, Panginoon, ang iyong glory ang maging center din ng aming fellowship as we serve one another, we lead each other to the glory of Christ in our fellowship and in our service to one another. Thank you, O Lord. We glorify you and we love you. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.